Makibalita tayo sa sitwasyon dyan naman po sa Cainta, Rizal at naroon ang ating kasamang si Dante Perelio. Dante, anong sitwasyon dyan? Yes, Pia, nagsimula na nga humupa ang baha sa ilang bayan dito sa Rizal na isinailalim sa state of calamity dahil sa habagat. Bagamat pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan, bumaba na mula sa critical level ang tubig sa San Mateo River. Tanging ang mga bahay na lang sa tabing ilog ang lubog ngayon sa baha. Maliban sa bakas ng mga basurang naiwan sa kalsada, maluwag nang nadaraanan ng mga pangunahing kalsada rito. Halos ganito rin ang sitwasyon sa bayan ng Montalban at Taytay, Rizal. Nang mag-ikot ang GMA News, ilang kalsada na lang rito ang baha na di naman kalaliman. Pero sa Ortigas Extension sa Cainta, Rizal, may mga bahaging hanggang tuhod pa rin ang baha. Nagdulot ito ng pagbagal ng daloy ng trapiko. Kanina nakadaan ako rito, ngayon bigla nawala. Grabe yung bigla bumaha. Kanina malalim marami nagtitirikan ng mga motor doon may mga tumirik na kanina pinapanood ko may mga nakakatawid namang kotse kaya palagay ko baka kayanin pa. Samantala, Pia, Rafi, nananatili pa rin sa mga evacuation center sa mga pamilyang naapektuhan ng baha dito sa Rizal. Pero sa sandaling ang magtuloy-tuloy na ang magandang panahon, ay maaari na rin silang bumalik sa kanilang mga bahay. At yan ang mainit na balita mula rito sa Taytay, Rizal. Balik sa inyo sa studio. Dante, kamusta yung panahon dyan ngayon? Parang hindi na masyadong umuulan habang nagre-report ka. Tama, Pia, medyo pabugso-bugsong ambo na lang yung nararanasan natin dito. Hindi katulad kaninang umaga nung magsimula tayong mag-ikot ay medyo may kalakasan nga yung buhos ng ulan. So, sa ngayon, Dante, although holiday naman, no, pero yung daloy ng trapiko, okay na? Ayos naman yung daloy ng trapiko, maliban na lang doon nga sa bahagi ng Cainta, Rizal na ating ipinakita kanina na medyo nagkakaroon ng pagbagal dahil naman yan doon nga sa hanggang tuhod na baha. Kasi yung ibang mga light vehicles tulad ng mga motorsiklo at mga kotse ay hindi agad dumidiretso dahil nga sa pangamba na tumirik sila. So yun na yung pinakamataas, yung hanggang tuhod? So far, yan pa yung nakita natin dito sa mga pangunahing kalsada. Meron pa rin medyo matataas pero yan nga yung naandun sa mga low-lying areas na medyo malapit doon sa ilog. Alright, salamat. Maraming salamat sa iyo, Dante Perelio.